Can't believe I'm finally saying this out loud. But we're finally moving out! Masyadong labas! Hindi na ako nag-hire ng trucking service kasi ang mahal. Ano namang Star Magic ang pag-sign, no? Hindi ko alam anong unahin. Daming gamit. This moving out thing isn't like a spur of the moment thing. Hey! Welcome to the unit! Tignan nyo, na-imagine nyo na ba? Parang minsan feeling ko na late na ako in life. This is the new place! Hello! Happy June 1st, you guys! Oh my God, ang bilis ng panahon. As in, parang dumaan lang talaga yung May literal, ang ating birth month. So, June 1 na ngayon, and parang randomly na-realize ko lang na parang di na ako masyado nag-home vlogs just because ang kalat ng lahat. And I'm always in and out. May mga work ako and all that. So, hindi na ako masyado naka-vlog sa bahay. Yeah, today is the day na paninindigan natin mag-vlog. Kahapon, I came from work. May pinuntahan kaming concert. So, I needed to film there. So, parang mga 1 to 2 a.m. na ako nakauwi. Tapos, nakatulog ako para mga 4 a.m. na. Kasi, naglaro pa ako ng airplane chef. Airplane chef. Oo nga pala, ang dami usually nagtatanong sa akin kung saan daw ako natutulog ever since na pinatanggal ko yung bed frame ko. Kasi, parang hindi na siya kasya dito sa room kasi nga nung pinagawa ko tong closet space na to. Sobrang nakain niya talaga yung buong space. Ganito yung ginawa ko. Kaya ako bumili ng Teddy inspired na parang 2 kutsyon siya. And maganda yung kutsyon niya. I think Uratex yung ginagamit niya. Matigas siya. Like hindi siya yung mga spongy lang na mattress. Tapos pwede mo siya gawing sofa. Natutulog talaga ako sa room ng kapatid ko. O diba? Pinaalis ko siya sa kwarto namin. Pero ako naman yung nakitulog sa kwarto niya. Doon ako nakikitulog. Pero minsan kapag dito nakabukas na yung aircon, tuloy-tuloy na, dito na lang kami natutulog. So, sineset up na lang namin yan. So, yun ang hack para sa mga maliliit na kwarto. Ay, antok na ako kahapon. Yung suot ko, dito ko na lang siya nilagay. Mali! Baliktad! Ay! Workout! My gosh. Uy. Okay, parang naayos ko naman na majority of the things. Pwede na tayong magtrabaho. Ay, ito pa pala. Yung gamit ko pala sa table, guys. Tingnan nyo naman. Ang daming callets. I feel like we all have those days talaga na sa sobrang daming ganaps, parang nakatambak na lang lahat ng gamit mo. Tapos, like isang sabayan na lang na lilinisin mo. Ganun. Oh my gosh, guys. Grabe yung kaba ko. Kasi today yung BTS na ticketing concert. Basta kukuha ng ticket. Tingnan nyo, grabe na nga yung kaba ko. Marami pa namang ibang countries in the next few days. Pero yung main target talaga namin is manood sa Taiwan, sa Kaohsiung. Army membership day today. Mamayang 11 a.m. na ngayon. So, grabe yung kaba ko. Kasi nga, first time ko na ako yung bibili ng ticket. So, last week pala, nag-meal plan na lang ako ulit. Parang feeling ko kasi na, dami ko na namang mga kinikrave na mga unhealthy stuff. Ito yung isang meal. So, breakfast, lunch, and dinner naman siya. So, at least di ko na kailangang isipin kung ano yung kakainin ko. Or like, hindi na ako mapapa-order sa Grab ng food. Good. And yung pinili ko pala na meal plan diet here is yung medical. Kasi mataas yung cholesterol ko before, nung last check-up ko. Gusto ko din i-control yun. This is our food for today. So sorry, but ang kalat ng bahay. But that's life. That's home. T?
Ininitin ba niya yung pagkain niya? Anyway, tsaka parang na-realize ko din na kapag kunwari magulo yung place or like yung home mo, like very lived in siya. Yung mga gamit na nakakalat, kunwari may kids ka, may mga drawing sa pader. Parang minsan, that's the touch of home na alam mong lived in siya and full of life. Parang kung laging maayos na sobrang picture perfect. Parang wala siyang personality. So ever since na nalalaman ko yung ganong logic, parang minsan mas na-appreciate ko din na touch of home talaga siya kapag may mga kalat, may mga gamit. One day, you'll just look back and wala na yung mga kalat na yun, hindi na maingay yung bahay. Which is sad na kasi alam mo na wala lang tao dun sa home na yun. So right now na kahit maingay, kahit makalat, basta full of life, yun ang importante. Well, saan galing yun? Nag-reflect. Nag-edit lang ng pagkain eh. Nag-reflect na agad. Hindi ako makakain ng maayos guys. Nandito na yung laptop ko. And, nakikinig ako. Pero ano pa, 34 minutes pa guys. Si Lord na po ang bahala at ang internet gods. So, under buy tickets, nandito na yung mga date. Tapos nakalagay na 34 minutes pa naman siya. So, wait. 2 minutes, 27 seconds na lang. Grabe, ang sakit na ng tiyan ko. Parang nadjejebs na ako. Hindi na ako masyadong makain. 2 minutes, 7 seconds. Lord, kapag bibigay mo po sa akin, para sa akin po, hindi po ako magtatampo kung hindi ko po makuha. Pero baka naman, amen. 1 minute, 5 seconds. 11 seconds. 10, 9, 8, 9 tickets, Army membership ticket, available quantity 2, TSMN. Sit tight, we're securing your tickets. We're securing your tickets. Paano ko malalaman? Wala man lang siyang queuing na parang naglo-load. Sabi yung kamay ko. Si OA talaga. KK, wait. Hello? Nakakapindot ka na ba? Nakiklik ko yung seat, pero yun nga, parang minsan nag-error siya. Tapos, ayan, wala na natirang red. Ay, init. Wala guys, no luck talaga kahapon dun sa Kaohsiung na concert ticketing thingy. Hopefully, in the next few days, ticketing dust talaga to us. Also guys, I have a life update. I can't believe I'm finally saying this out loud, but we're finally moving out! Yes! Solo living era, here we go! Grabe, sobrang kinikilig ako saying that out loud kasi literal na this used to be a dream. Hindi ko akalain na mangyayari siya right now, in this moment, at 32. Parang minsan feeling ko na late na ako in life na at 32 pa lang ako mag-move out. Pero na-realize ko din naman na it's always at your own time, at your own pacing. Kung kailan mo kaya, financially, physically, emotionally, mentally, in all aspects. My friends and family know na I have this obsession of wanting to move out ever since. To have my own space. Sandali nga, umupo muna tayo at parang mas casual din yun kasi napakainit din. This decision of me wanting to move out isn't just like a spur of the moment thing, as in I've been really rethinking it for the longest time. Since way back pandemic pa lang, kinento ko siya sa brother ko na gusto kong mag-move out. Pero kasi nung chinek na din namin yung mga expenses ko, yung mga inflows, outflows, and during that time as I was still working in a advertising agency sa corporate, parang medyo break-even lang din na yung gagastusin ko for rent, yung mga utilities, yung mga day-to-day expenses, ganun. Parang same lang din siya with what I'm earning that time. I will live pay to paycheck. Parang hindi siya ideal lifestyle for me. With our family setup naman, like hindi naman siya yung toxic na type of household. Well, sometimes may mga nag-aaway-away, pero hindi siya yung tipong gusto mo na talaga bumukod for the sake of it. In short, it's somehow too comfortable. Alam mo yun, gigising ka, may pagkain na dyan, yung groceries di mo na kailangang isipin, mag-aambag ka na lang ng share mo sa expenses, and even though we're not even required to do that, I did consider that. Gusto ko din naman to be with my mom, with my family, especially na tumatanda na nga si mama. Medyo hesitant din talaga ako to move out for the longest time. It's always at the back of my head. Alam mo yung kapag may gusto kang bilhin, tapos forever talaga siyang nasa likod ng utak mo, pero hindi mo siya magawa-gawa. When I shared that online, I got a few messages saying na baka I'm just too comfortable or like hesitant because I'm somehow scared to do that also. Which is, I realized na is kinda true. Kasi syempre, big jump din naman talaga ang solo living, especially first things first, magastos talaga siya. Diba ang ironic na parang a lot of people want the comfort, but at the same time, ako, gusto ko mag-move out of that comfort zone.
Kasi gusto ko lang matry. Parang feeling ko kasi na ito yung thought ko. Kung never ko siya gagawin, parang forever na lang siya question in my head. Same goes with when I resigned from my corporate day job. Kasi if you're new here, hello. Before I was working in an advertising agency and then I took the leap of faith na nag-resign ako to become a full-time content creator. And 3 years na din, guys. 3 years na din. Grabe yung train of thought ko, no? Na parang medyo ganun-ganun talaga siya. Pero bear with me. 3 years ago, yung last day ko of my ahensya world. And then 3 years after, nung isang araw lang, which is the 3 years anniv nga, na na-receive ko yung message from the lessor. Lessor ba? Basta, yung may-ari ng condo na i-rentan ko, na nag-agree na siya with the rent that I negotiated. So parang, Lord, eto na yung pinagpipray ko talaga na sign. Sobrang pinagpipray ko talaga siya na parang sabi ko na, Lord, if hindi mo talaga ibibigay sa akin, hindi talaga siya smooth and easygoing ganyan na process, baka hindi siya for me. Pero somehow, the Lord made it happen. So, ang agenda natin today is that magbabank errands tayo with the condo. Kailangan ko gumawa ng post-dated checks, di ba? Very adulting. At 32, gagawa po tayo ng checking account, di ba? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na hindi bound by age ang adulting. Kasi pwedeng nasa 20s ka pa lang, alam mo na yung mga gantong stuff. Pero ako at 32, I'm just learning these things. I wouldn't even be able to learn it in the first place if hindi ko ipupush yung sarili ko out of my comfort zone. Halain mo yon. Contract signing, outfit reveal. Wow, para maramang bibilihin ang condo. Renta lang naman. Hey girl! Parang namang Star Magic ang pag-sign, no? Nasara bang? Sign na ako sa na to. Okay. We're done with contract signing and di ko muna pinakita yung vlog kasi nga medyo marami pa siyang gamit and all that kasi furnished yung place na kinuha ko. So, feeling ko mag-empty condo tour na lang tayo. Pero we're here at Muji. This is our first condo budol. Charot. As in, may bed na dun sa sistiyan ko. May bedsheet na din. Since if matutulog na ako dun, kailangan ko nang bumili ng bago na washed na. Ano ba mas magandang cooling? So, ito yung flat sheet. Ang mahal naman, 2,950. Ay, duvet cover too. Ano ba kailangan ko? The fitted, di ba? Ito, fitted sheet. Mahal pa rin. Hindi nagbago yung presyo. Ay, hindi. 2,600 pala. Ano ba yung pataas ng pataas? Diyos ko po. Feeling ko pag duvet, IKEA na lang. Kasi mas cute yung covers nila eh. Parang okay na mas mura eh. Pero, wala rin size eh. May duvet sila. Anti-mites. Wala akong nakuha kasi wala lang queen na natira. So, kailangan ko na lang maghanap sa mga ibang Muji branch. So, it's a sign. Huwag na daw akong gumastos. Wow! Today is the day. This is day 1 of moving out. Plano ko talaga is that chill move out lang tayo kasi ayoko ma-overwhelm na lahat ng gamit ko bigla ko na lang dadalhin dun sa apartment. Apartment ba or condo? Kasi nung ni-research ko siya, pag apartment is something that you don't own. Pag condo is you already own. And since renting tayo, apartment pa dapat. But anyway, let me know in the comments. But yun nga, so gagawin ko is that today, magdadala lang ako ng mga konting gamit doon. Sasamahan ako ng mga friends ko just to celebrate the first day of moving in and magdadala na rin kami ng konting gamit kasi syempre sayang naman yung punta. Tomorrow would be the full-on na dadalhin na yung mga lahat ng gamit. Hindi na ako nag-hire ng trucking service kasi ang mahal. Parang nung research ko, around 5 to 7, 8K siya. So, I'm really, really lucky then to have family and friends that could help me bring and move my stuff there. And hindi naman din siya ganun ka bigat. Mostly, honestly, I'm gonna be transparent. Sobrang na-overwhelm ako with the idea of moving things out. Syempre, ang dami mong kailangang i-consider. A part of me felt like, ang hassle. Pero, I guess that's also part of the getting out of my comfort zone that I wanted. Yung pinapa-learn sa akin ni Lord is that konting hassle pa nga lang makakarag ka na. So, parang what more in the future na marami pa akong ma-encounter or pero wag naman. Wag naman sana sure. Mga problems in the future, diba? So, I guess this is just a test. A test of faith. Kailangan ko lang i-remind yung sarili ko na kahit hassle siya, kahit anong mangyari, nandiyan naman si Lord. I-guide ako at tulungan ako. I am really, really privileged enough to even worry about these kinds of things na pwede akong slowly mag-move in. Kasama ko yung mga family and friends ko to help me move. Some people even don't have that, diba? So, I'm really, really lucky to be where I am right now also. Ay, masyadong labas. Try natin pag ganyan. Oh, diba? Perfect. Tapos pag ganyan. Pag ganyan.
With my health team. Ang sakit ng puson ko, guys. First day ko today. Second day yan. Second day niya today. First day ko. Fourth day niya. Woman in STEM. Woman bleeding yet moving houses. Wow! Hello po. So, pinasa sa akin yung mic. Hindi ko alam bakit. Yun lang ang bag po namin for today. Ganda. Hindi din. Naririnig niyo ba yung tibok ng puso ko? Malalaman natin ang mga bit-bit ni Kokoy. Uy, ay, may outside. Yan. Yan. Uwi na namin yan. Di makakarating sa kote. Okay na yan. Bukas naman yung iba. Pinilit, guys. Napasok namin yung mga gamit. Pero yung goal lang naman talaga today, konti lang. Kasi nga, tayo din magbubuhat. So, okay na to. Para naman tayo, para naglagdakaw lang tayo. With your chicken. We made it! Yay! First, prosperity team. This is it! This is the new place! Oh my gosh! Wait. Nahilo? Dysmenorrhea is real? Wait lang. Pero, oh my gosh! Ngayon pa lang nag-sink in sa akin na this space is all mine. Well, for a year. Kasi 1 year lang yung rent natin dito. Magpa-final na empty condo tour naman tayo in the next video. So, hindi ko muna itutour ngayon. And what really got me would be this window. This huge window na pa-curve. Furnished. Sabi ko, hindi ako magsasabi ng details. Pero ano ba yun? Dami ng details agad. Pero kasi, furnished talaga siya when I moved in here. So, may para na talaga siyang Airbnb. Kompleto na talaga lahat. May mga iba akong pina-pull out. Initially, meron siya dito sofa bed, TV. Kasi since may mga gamit na rin ako sa bahay, I also wanted to make it as feel like home as much as possible. Ito na talaga. This is really happening. Kasi nga, years ago, nasa isip ko pa lang lahat to. As in, nasa isip ko pa lang lahat na gusto kong mag-move out. Pero hindi ko alam paano. Fast forward to now. It's really happening. Lord, ikaw lahat to. Thank you, Lord. Decides na natin, here I am in my new apartment. Big, hindi ko na alam yung lyrics. Ay, Lord. This is really it. Tignan nyo, na-imagine nyo na ba? Ito ang ating, pag mag-vlog tayo, ganyan. Ang ganda ng lighting! This is like 3 p.m., 4 p.m. lighting. And it's officially solo living vlog. Nag-prepare ako ng parang prosperity bowl. Actually, hindi ako. Si Ate Ann. Si Ate Ann, yung pinsan ng friend ko. Parang nagtanong lang ako sa kanya kung ano yung mga okay i-prepare. Salubong lang for the new space. Sabi niya na kahit simpleng gesture of welcoming the space. Thank you so much, Ate Ann. Nagbigay siya sa akin ng mga ito. Tapos, may paampaw pa. Pero parang feeling ko ayoko siya buksan. Bubuksan ko lang siya kapag end of my lease na. Naalala ko may bowl dito last time. Pero ang laki pala. Para na bang salad bowl ito. Or this kind of bowl. The flat kind of bowl. Ito na lang. Ito. Bango ah. Kainin na kaya natin ito after. Ang cute ng rice. Para siyang kisses. Tingnan. Ayun o. Para siyang kisses. Alam niyo yung bata tayo na pinapakain pa natin ng eraser kasi lalaki siya, mag-mutate siya, tapos buntis yung kisses. Di ba ganun? Nakaka-relate pa ba kayo, guys? Or hindi pa kayo pinapanganak nun? Tapos, may mga binigay din siya sa aking itlog na may may pa-sticker pa nga na Happy New Year. Ching! Ang cute! Tapos, daang pao, may rosemary pang kasama. Yun na lang. Ching! May salt din. Ito. Hindi ko na alam saan lalagay. Ganyan na lang. This is our prosperity bowl and also may water. Ito ang alay natin to the world, to the energy for giving us this space. Wow! Kahit sa kama na lang muna. Grabe ka naman! Gumanon siya ba na para mo naamoy mo? May bedsheet kasi doon na gusto kong labhan na din ngayon. Eh, sakto. Meron din tayong washer, dryer thing. May dryer din ba yan, Abby? This is our first meal in the condo. Cup noodles! Ano yung sa Taiwan? Sabi niya, sana makakulugo. Tawang-tawa talaga ako doon. Yung sabon Talaga? binibenta niya 24. Sa airplane nga, 200 pesos to eh. Sa Sempak. Sa langit. Ito. Airport ka nga, wala nga pa sa langit, friend. Ay, airport or Tama,
airplane. Airplane. Sebpak, 200 yan. Tapos 150 yung, or 100 yung regular. Willing ako doon kasi airplane din transport eh. Di ba? May ticket sa paakyat eh. Cheers! First meal in the condo! Yay! Sarap. Sarap. Wow, may pakap-kap ka ba? Korean yarn. Annyeonghaseyo. Alam mo, masarap yung kumain ng kapudo sa mismong hindi na bedroom. Get Masarap it. ito. Yung parang sa Kids Ramen. Yung tuwak-tuwa tayo last time nung pumunta tayo. Parang inad namin lahat ng mga gusto namin. May itlog, may ganyan. Kasi fantasy siya. So this is operation tanggal bedsheet para labhan. Para makatulog na ako dito sa Madip. Ano ba? Hindi nga kasi. Ay, itayo mo lang siya sa Ay. tao. Laki kasi nito. In fair, sakto lang yung kapal ng ano niya. Duvet thingy niya. Ano to eh? IKEA to eh. Ganito yung bedsheet namin eh. Yung green. Ano to? Kailangan nakabaliktad? Hindi. Ayan, as is. Siya namin didikit sa katawan. Okay. Mukha naman siyang bagong laba. Pero just to be sure, no? Parang lambot nga masyado eh. End of the month. Tama naman. Pwede ka bumili ng clip para hindi na. Ay, normal lang. So parang gusot-gusot. Bukhag This is how you... You pasok the ano. Kaya pala kapag sa ano, ganun talaga yon. Oo. Kasi pag Ginaganon naka-coach siya, talaga. Oo. Ano ba load nito? Bukla. 7. Nakabuklat na maayos. So usually, isang buong pakete talaga for one batch. For ganun. one bat, for 7 kilo, yan buong puwet. Eh, paano kung hindi ko na, kunwari, damit lang. Kung ano lang yung, kunwari, ganun din kadami. Babawasan mo lang yung sabon. Power? Smart? Open. Okay. So, yung radial Turbo Wash 39. minutes. Yeah! Thank you so much! Tapos pagtapos, Antayin natin. Actually, diba? Tatsu Craven. Ako yun. Gusto ko yung mga ganong realizations. Ay, ang Ah? pala. Oh my God. Day 2, guys, of moving out. Grabe, sobrang wala akong tulog. Kasi kahapon, nung nagpunta kami sa condo, nakauwi ako parang around 10, 11. Medyo maaga pa. Nag-start ako mag-empake ng mga konting gamit. Di ko na malayan na 2 a.m. na. Kasi nga, hindi pa rin naman ako inaantok. Tapos, as in, huminga na ako, hindi pa rin ako makatulog. 6 a.m. na. Bago ako nakatulog, mga ganyang time. Tapos, may period pa ako. So, dindismenorrhea din ako. Tapos, naisipon din ako. Di ba nga may sakit ako the past few days. So, wow! Like, everything is everything. Sabi po nga nila, wow, nakaangat-angat ka na, nilipat ka na sa bagong new space. Pero yung toothpaste natin, kinakalahati pa rin natin. Sayang eh. Tsaka ano to, no? Purple toothpaste to. Mahal to. This is the state of our room. Itong work desk natin. So, kahapon, dinala ko na yung iMac kasi yun yung pinakamaluwag na car. So, at least, alam ko na pwede kong hawakan yung iMac na kasya siya, na sure siyang hindi siya mayuyupi. Tapos, yung table, dadalhin na natin siya today. Pero yung laptop ko, yung mga iPad, bukas na lang kasi valuable siya and may kailangan pa ako gawin for work. Sorry, parang pangungo na ako. Medyo sinisipod pa kasi talaga ako kasi ang lala. Tapos, ito, dadalhin din to today, pati yung lamp. Guys, sobrang good talaga investment yung mga gantong IKEA bags kasi very durable talaga siya kahit ang bigat. Tapos pwede mo lang isalpak lahat. Alam mo yun, like ayaw mo na ng mga boxes, dyan lang nakalagay, tapos mabilis lang din siya hawakan. So I have 2 maletas. So dito ko balak lagay yung mga, ewan ko, ibang natirang clothes, makeup, accessories. Hindi ko alam anong unahin. Alam nyo guys, I'm gonna be honest with you na parang during this moving out process,
Hindi ko alam kung dahil ba surreal pa lang na tinatry ko palang i-absorb yung mga bagay-bagay. Ang dami lang talagang pumapasok in my head. Hindi ko makontain yung idea na I'm moving out and this is gonna be my new space. But at the same time, parang iniisip ko na, tama ba yung decision ko na ginagawa ko lahat ng hassle thing na to? Tapos, after a year, di mo masabi kung babalik ba ako dito. I mean, it's totally okay na after a year, if hindi nag-match sa'yo yung vibe, okay lang naman na bumalik sa family home mo. There's nothing wrong with that. And that doesn't make you like a failure because at least alam ko na tinry ko yung 1 year na I gave it a shot. Trying is already winning at the end of the day, di ba? You gave it a try and that's a win. That's a big win. As an overthinker, parang ang dami ko lang talagang iniisip. But at the end of the day, I know I really wanted this. I know I prayed for this. I know I wanted this for the longest time. Chill fit na lang siguro tayo today. Tapos wag na tayo mag-makeup. Actually, yung one medyo sad thing din about leaving this place is that kakapagawa ko lang ng closet space ko na parang siguro mag 1 year ago pa lang yon. Tapos sayang lahat ng mga ganito, yung mga gantong cabinet, itong perfume drawer ko. I mean, hindi ko pa naman tatanggalin lahat ng mga gamit ko dito and I'll just keep a few things here. Kasi syempre, uwi pa rin naman ako. Pero wala lang. I'm just gonna miss the space kasi wala tayong ganito dun sa condo natin. Kasi parang pansin ko, wala masyadong storage dun na kahit nga yung closet space. Very basic lang talaga siya. Wala siya yung mga gantong modular. Nagdala na lang ako ng ganito siguro. Parang compact na jewelry case lang. This one was given to me by Clad. It's a jewelry brand. So, maganda yung mga pieces nila. Mga quality pieces. Ito. This one is my fave. May separate na gems over there. So cute. Ano pa? Malalaki? Oo. Ito, ilaalay natin. Or yung cabinet? Ito din. Yan ba? Hihiwalay itong dalawa. Tapos, okay. Team 1 car. Team 2 car. Tino! Team 2 car. Sila Tino naman. Di pa kasya guys lahat. May last batch pa tayo tomorrow kasi nga may mga iba na hindi na siya kasya today. I'm with mother. Moral support. Let's go! Daming gamit. Si madam naman, nakaupo pa sa office chair ko habang binabantayan yung mga gamit dito. Also guys, first time makikita ni mama tong unit kasi nung kinento ko sa kanya na mag-move out na ako and all that, hindi niya pa alam kung ano yung tsura ng unit, hindi ko pinakita, ganyan. Ang alam niya lang, tinanong niya lang ako randomly kung may swimming pool ba, yung amenities, gano'n. So yun yung habol niya na gusto niya makiswimming dito. Welcome to the unit! Yeah, free. Secret! Hindi ko sasabihin sa'yo. Ako naman magbabayad. Ano ba to? Welcome! Mother run. Tapos na kami mag-move in. Actually, move in day 2 kasi meron pa bukas na mga konting gamit. Like, mga damit ko, yung mga tech stuff ko kasi nga, magamitin ko pa siya for work later. Anyway, we're here for dinner. Dito kami sa Tomo and sobrang coincidence talaga. Dapat kasi, hindi kami dadaan dito. Magpapagas lang kami. Tapos, yung dadaanan namin na gasoline station, parang hindi pwedeng kumaliwa kasi nga, double lane siya. So, nag-long cut ako. Tapos, nadaanan namin tong Tomo. Tapos, sabi ko na, ay, kain na lang muna tayo, ganon. Tapos, pagdating namin dito, nakita namin si Ahya, yung kapatid ko, tsaka yung pamangkin ko. Tapos, kasi hindi din alam ni Ahya pa na nag-move out na ako. So, sakto dun sa kotse, sabi ko na, may major life update ako. And sabi ko na, mag-move out na ako, ganon. Tapos, sabi pa nga niya na, tagal ko na in-open up sa kanya yung idea of me wanting to move out na pandemic bag. So, sabi ko na, ay, ngayon lang naman ako may pera. Gusto ko yung naalala pa niya. But, yeah, uwalis na sila kasi nga nag-take out lang din sila. Tapos, kumain na sila. So, iyan, kaya kami. I'm with mama. This is our food. Spicy salmon sashimi, of course, diyan mawawala. And nag-spider maki kami and katsu curry. Let's eat! Huwag ba? Buwan naman. Kosya ba? Ayaw mag-add. Ang dami, ang konti naman ng nilagay mong curry. Di kay hige carrots ah. Dahil din ba? Sige, miso soup. Diba ba? Half tayo? Oh, may clams.
Marunong na siya magmano. Good morning! It's our day 3 of moving out. And ang sakit na ng katawan ko. Grabe guys, pagising ko, parang alam mo yung feeling mo na ako yung nagbuhat ng lahat nung isang araw, pero hindi ko naman binuhat lahat. So today is the last day, and hindi ko pa napapack yung mga iba kong clothing. Sorry, nag-e-echo ba? Kasi nga medyo literal wala nang gamit sa konti na lang ang gamit na nandito sa room. Ang agenda today is magbibinondo muna tayo kasi magde-dentist muna ako. After that, babalik dito sa bahay tapos magpapack lang ako ng few things. Kasi yung mga clothes ko, hindi ko pa napapack. Yun yung parang lagi kong dinedelay kasi yun yung medyo madami. Tapos, pupunta na tayo sa condo for our very first night there. We're gonna be spending our very first night there. So, it's gonna be exciting. Okay, fast forward to, tapos na po tayo sa dentist. Nagmamadali kasi kami kanina, so hindi na ako masyado naka-vlog. Also, mental note, hindi na po tayo mag-elevator in this building. Kasi naalala ko dati, nung nag-dentist ako dito, pababa na ako, tapos na-stuck ako sa elevator. Lumang-luma na talaga yung building. As in, may staff na nagpipindot for you, tapos ginaganon niya, sinasara niya yung elevator with her foot. Also, good update sa dentist ko. Sabi niya na na-maintain ko naman daw ng maayos yung aking ngipin. So, hindi ko kailangan bumalik agad. Kasi, yung nakakatakot sa dentist siguro, yung hindi dahil masakit yung ngipin mo. It's because ang laki ng gastos kapag magde-dentist ka. Kasi, dati nung pa-dentist ako, tapos dami ko kailangan pastahan, tapos ang mahal-mahal niya. Sama ko pala si mother. Ayan siya. Nag-errands din siya today. So, sabay na kami. So, okay, ang init nga eh. Wala. Buti na lang nga nag-sunscreen ako. So, we are off to quick lunch. May bago tayong itatry na place. Sa tabi lang siya ng Tongpei dumpling. So, medyo familiar naman ako dito sa Binondo kasi I literally grew up going to Binondo. Saka dami ko ding mga friends kasi na taga Binondo din. So, if ever gusto nyo mag-Binondo tour tayo ulit, gano'n. Saka parang ang daming worth to try. Mga OG, mga new cafes, restaurants, gano'n. Ang init! So, ito yung Shopper Smart. Dito lang kayo sa kaliwa. Tapos, dire-diretso. Flying Pig pa rin pala siya. Akala ko nag-rebrand na siya. But we're here. So, yung menu niya would be mostly dim sum stuff. Mga siopaw, buns, siomai, hangkaw. Yung masarap daw dito would be the chong fan. Yung para siyang nasa rice roll. Tapos may fried rice din siya. Ito din yung price list nila for reference. Around 200 yung chong fan. And also dim sum. Ito po ba yung chong fan? Yan siya ginagawa. Handmade pala siya guys. Ayun yung shrimp. It's giving cremation. Shrimp chong fan yung in-order namin. Di kay dip la, sauce ka hojia. Yan. Hojia bo. Hojia. Mama approved. Jesus. Alambot. Rice roll siya. Fluffy. Pero parang mas bet ko pa din yung mga nasa Hong Kong usually. Kasi parang mas siksik talaga yun eh. Pero ito not bad. Masarap naman siya. Mainit. Ayun na ako may Tap. Thank you. Thank you po. Pagod. Okay, we are back at home for last minute packing pa. And dumaan din pala kami kanina sa Landers, pero hindi na ako nag-vlog doon. Kasi bawal daw mag-vlog. Nung nagsiset up ako, parang sinabihan ako na baka daw, basta kailangan daw mag-ask ng permit and all. Hindi pa ako nag-full on grocery doon kasi parang wala din talagang masyadong mabili. Especially yung mga basic stuff din na kailangan ko. Next week na ako, magpo-pure gold tayo because feeling ko mas essentials, pure gold talaga. Aling Puring knows best. Wala na akong maupuan. Ito na lang yung natira dito, yung Togo sofa. Ay, in fairness,
there. Pwede palang ganyanan. Kailangan ko munang ipadala tong mga giveaway na prizes. So, if hindi nyo pa ako fina-follow sa IG ko or sa TikTok, @_kokoy or @_kokoylim sa TikTok. So, recently, nag-host ako ng community pasalubong wherein sa trips ko, plan ko na bumili ng mga pasalubong tapos ipapag-giveaway ko sa inyo. And this is mainly for those na hindi masyado nakaka-travel, walang means to travel, or gusto nyo lang simply na maka-receive ng pasalubong from those countries. Gusto ko na lagi din kayong part of my trip. And lagi ko din iniisip how I could give back to you guys. Ito yung mga kailangan natin ipack from Taiwan. Sobrang cute nito. Beer mug siya. Tapos may design na nakalagay Taiwan. Yan na. Last minute ko na siya naisip. Nasa Tainan na kami noon. Wala na masyadong shopping areas doon. So, dadagdagan ko na lang ng mga ibang items. From Lucky Beauty to, yung potion nila. Sayang din kasi na hindi ko naman nagagamit din lahat. Papag-giveaway ko na lang. Tsaka ito, may mga natira from Pajamas Overload before na giveaway. So, yeah. Let's get on to packing. This is our first night here at the condo! Sobrang dami pang gamit. Aayusin ko naman siya in the next few days. But right now, let's absorb na nandito na talaga tayo ngayon. And as always, thank you so much for being here. See you in the next vlog. Bye!